natin patatagalin at tayo'y makinig sa magiging magandang talakayan. Brother Mario, meron ka pong 10 minuto upang itindig ang paksang iyong ilalahad. Go ahead. Okay. Salamat po. Ako po ay tumatayo bilang affirmative at patutunayan ko na ang ikapu ay hindi nautos sa panahon ng Kristiyano. Alam niyo mga kababayan, yung ikapu kasi ay nakapaloob yan sa kautusan ng palatuntunan. At yung palatuntunan na yan mga kapatid, sa Kolosas ng 2:14, kasama ng ipinako sa krus. Ngayon mga kapatid, no, pagdating po sa New Testament, sa Bagong Tipan, sabi ng Biblia sa aklat ng Lucas ng 16:16, ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan. Mula noon, ipinangaral ang ebanghelyo ng Diyos at ang bawat tao'y pumapasok doon na nagpipilit. Sabi ng Biblia, yung kautusan at ang mga propeta nanatili lang hanggang kay Juan. Yan. Pagdating sa panahon ni Juan, ipinangaral na ebanghelyo. Nung ipangaral ang ebanghelyo, sabi ng Panginoong Hesus sa Mateo ng 28, ng 19 hanggang 20, sabi ng Panginoong Hesus sa mga apostol, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Sabi ng Panginoong Hesus, ituro nyong ganapin lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Tanong, meron bang iniutos ang Panginoong Hesus na ang mga hentil ay mag-ikapu o mga Kristiyano? Wala po tayong mababasa niyan. Yan po ang una kong poste na itatayo. Kung magigiba niya at meron siyang sitas na mailalabas na ang Panginoong Hesukristo o ang mga apostol ay nagturo na ang mga hentil ay kailangan din magbigay ng ikapu, verbatim. Ngayon mga kapatid, no, ano ba ang utos ng Panginoong Hesus sa mga apostol na ipapangaral sa ating mga hentil sa ating panahon? Ikapu ba? Hindi. Ganito po ang ating mababasa sa 2 Korinto ng 8 ng 11 hanggang 12. Ganito po ang sabi. Kaya tapusin na ninyo ito. Ang sigasig ninyo noon sa paghahangad ay tumbasan ninyo ng sigasig na tapusin ang mga bagay na ito. Magbigay kayo ayon sa inyong makakaya. Yan po ang utos ng ating Panginoong Hesus binigay sa apostol. Magbigay kayo ayon sa inyong makakaya. Tanong, meron pa bang utos ng ikapu sa New Testament para sa mga hentil? Wala. Ano pa ang utos ng Panginoon na ibinigay sa mga apostol para gawin at ganapin nating mga hentil patungkol sa pagbibigay? Ganito po ang ating mababasa sa Roma ng 12 ng 8. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Yan po ang sabi ng Biblia, no? Magbigay kayo ng buong puso. Hindi sinabing magbigay kayo ng ika-10 o ika-10. Wala po tayong mababasang ganyan. Ngayon mga kapatid, no? Sabi sa 2 Korinto ng ating Apostol Pablo sa 9:7, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Yung pagbibigay daw, sabi ng Apostol Pablo, magbigay ayon sa kanyang pasya. Hindi sinabing magbigay ng ika-10. Wala tayong mababasa niyan. Na ang mga hentil, inuutusan ng mga apostol o sa kanilang sulat verbatim na magbigay kayo ng ikapu, kayong mga hentil. Yan ang unang poste na kailangan niyang gibain. Ngayon mga kapatid, no, ano ang kinalulugdan ng Panginoon sa panahon ng Kristiyano patungkol sa pagbibigay? Ikapu ba? Hindi. Ganito ang sabi sa Hebreo ng 13:16. Datapot ang paggawa ng mabuti at ang pag-aabuloy ay huwag niyong kalimutan, sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. Ang turo pala ng mga apostol na nanggaling kay Kristo na gaganapin, na ituro sa ating mga hentil lahat ng mga bagay na iniutos niya, walang ikapu. Ang utos, ang paggawa ng mabuti at yung pag-aabuloy, huwag niyong kalimutan, sabi ng apostol. Sapagkat sa mga gayong hain,
ang Diyos ay totoong nalulugod. O, kaya sa ating panahon, hindi na po angkop sa ating mga Kristiyano o mga Hentil yung pagbibigay ng ikapo. Kasi wala po tayong mababasa verbatim na ang mga apostol mismo nagsabi sa kanilang sulat na kayong mga Hentil ay mag-ikapo tulad ng mga Israelita. Yan kapatid, no? Wala po tayong mababasa niyan. Yan po ang isang poste na itinatayo ko kung kaya niyang gibain. Ngayon mga kapatid, no? Sabi sa aklat ng awit ng 51 ng 17, ang hain sa Diyos ay isang bagbag na loob. Isang bagbag na may pusong pagsisisi, o Diyos ay hindi mawawalang kabuluhan. Sa panahon pala, pusong may pagsisisi, hindi wawalang kabuluhan ng Diyos. Yung ikapo, sabi ng Lucas ng 16:16, ang kautusan at ang mga propeta na natili lang hanggang kay Juan. Mula noon, pinangaral na ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. At ang bawat tao doon, sabi ng Biblia, pumapasok at nagpipilit. Bakit natapos ang kautusan? Alam nyo kung bakit, mga kapatid? Galatians ng 3 ng 23. Sapagkat ang kautusan, hanggang 24, sapagkat ang kautusan, ang siyang naging tagapagturo natin hanggang sa ihatid tayo kay Kristo. Pagdating kay Kristo, natapos na kautusan. Bakit? Hanggang kay Juan lang na natili ang kautusan. Kaya pagdating sa panahon ni Apostol Pablo, sa Galatia 5 ng 18, ganito po ang ating mababasa, sabi niya sa mga taga-Galatia, datapat kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, ay wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Yan. Pag pinapatnubayan ka na ng Espiritu sa ating panahon, may Espiritu ka na ni Kristo, wala na kayo sa ilalim ng kautusan, sabi ni Pablo. Bakit? Anong kautusan yon? Yung wala na tayo. Roma 7 ng 6. Yamang tayo'y nangamatay doon sa nakatali sa atin. Ano pat doon? Ano pat nagsisipaglingkod na tayo sa panibagong espiritu at hindi sa dating sulat. Yan. Naglilingkod na raw tayo, sabi ng apostol, sa panibagong espiritu. Hindi na sa dating sulat. Yung ikapo ba dating sulat? Dating sulat. Hindi na tayo naglilingkod dyan ngayon, sabi ni Pablo. Kaya naman, tama-tama ang sabi ng Biblia sa Hebreo ng 7, ng 12, nang palitan niya ang pagkasaserdote, ay kinakailangan na rin palitan ang kautusan. Ang nakapagtataka, maraming mga tagapagturo ngayon, nagpapalaki ng kanilang mga tiyan. Mahalagang mahalaga ang ikapo. Bakit? Sabi ng Biblia, sa Pilipos 3 ng 19, ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang dinodyos ay ang kanilang tiyan, at ang kanilang kahihiyan ay nasa kanilang kapurihan, na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Meron palang mga tao, dinodyos yung kanilang mga tiyan. Magugutom si pastor, kailangan ng ikapo. Kaya naman, sabi sa Mateo 8 ng 30, ito sabi ng Biblia, may kawan ng mga baboy ang nanginginain sa hindi kayo kinaroroonan nila. Yan. Meron kasing mga matatakaw na mga ngaral. May kawan ng mga baboy ang nanginginain. Bakit? Nagpapalaki ng mga tiyan eh. Kaya sabi ng Apostol Pablo, sa Roma 16 ng 18, sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon natin. Bakit? Kundi sa kanilang mga sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mabubuting pananalita at maiinam na talumpati, ano pat dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Meron palang mga tao, naglilingkod para sa kanilang mga sariling tiyan. Tanong, sino ba ang nangangailangan ng ikapo? Si pastor ba o yung Diyos? Siyempre si pastor. Magugutom si pastor. Sabi ng Diyos, awit na 50 ng 12, kung ako'y magutom, kailanman ay hindi ko sasaysayin sa inyo, sapagkat ang sanlibutan ay akin at ang buong narito. Yan. Hindi pala yung Diyos nangangailangan ng pera para sa kanyang sarili.
Eh si pastor pala ang magugutom. Kaya pala yung ika-10 pinaglalaban nila. Tama sabi ng Mateo ng 8:30. May kawan ng mga baboy ang nanginginain sa di kalayuan sa kinaroroonan nila. Yan, may kawan ng mga baboy. Bakit? Oo nga, ang mga aso ay matakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay ang mga pastor na hindi na nagkakaunawa. Sila'y nagsalikong lahat sa kanilang sariling daan Time. na mula sa lahat Time. ng dako. Time na. Nga ba pa eh, sayang. Salamat. Sige. Sige lang. Itindig mo maya sa rebuttal. Ayun. So maraming salamat, Brother Mario. Ngayon po ay sa ating pagpapatuloy ay bibigyan po natin ng 7 minuto sa pagtatanong ang ating negative. Brother MT, handa na po ba kayo? Yes po, handa na. Go ahead, bro. So, ito po ang una kong tanong. Kapag lumabas ba sa bibig ni Kristo, dapat sundin o dapat labagin? Categorical question. Dapat sundin o labagin? Dapat sundin, kaya nga utos niya, wala nang ika-10 para sa mga hentil. Di siya nag-utos eh. Na mag-ika-10 pa ang mga hentil. Ang utos niya, magbigay ayon sa makakaya. Magbigay ng buong puso at pasya ng puso. Dapat sundin, pero hindi lahat susundin mo. Next question. Sunod na tanong. Dahil sabi mo, dapat sundin ang lumabas sa bibig ni Kristo. Sabi ni Kristo sa Matthew 23 verse 23, dapat nga kayong mag-ika-po. Dapat sundin o dapat labagin? Categorical question. Objection, moderator. Yes, bro. Sabi ko, dapat sundin, pero hindi lahat. Hindi niya yata narinig. Wait Yung lang. huli kong sinabi. Yeah. Nakuha ko, Brother Mario, na dapat sundin pero hindi lahat. Wait lang, Brother Mario. Wait lang, guys. Ito, once na nagko-complain kayo, focus tayo doon. Huwag kayong interrupt or tumawa. And focus tayo sa magwa-warning po ako, even kay Brother MT. Mamaya, once na nag-question po kayo kay Brother Mario, wala pong pahabol na tawa. Okay? So, ayun, unawaan ko, Brother Mario, na sabi mo lahat ng lumabas ay pwede sundin pero hindi lahat. Okay? So, dito tayo sa counter objection, Brother MT. Counter objection po. Sinundan ko po ang aking question. Ang una kong question, kinonfirm ni Mario. Ngayon, nag-follow up question ako. As a premise, ginamit ko kanyang sagot. Nasabi niya, dapat sundin ang sinabi ni Kristo. Ginamit ko ang sinabi ni Kristo sa Matthew 23 verse 23. Kailangan sagutin niya po ang categorical question. Okay, so bali ang inano mo, bro, ay bali ang counter complaint mo ay yung categorical na gusto mong ipatupad sa kanya. So, Yes po. ako po bilang moderator ninyo, always mag-abide talaga ako sa rules. Kung categorical po, must be answered categorical. So ngayon, yung objection mo, Brother Mario, denied po sa ngayon. No? So ang gagawin, ang moderator, ipapaulit ko po yung tanong Okay. kay Brother MT, din ipapasagot po natin sa iyo. Hmm. Brother MT, paulit po ng question. Doon tayo sa sinabi mong dapat sundin ang lumabas o sinabi ni Kristo sa kanyang bibig. Sinabi ni Kristo sa Matthew 23 verse 23, dapat ngang magbigay kayo ng inyong mga ika-po. Dapat sundin o dapat labagin? Sagot ko, dapat sundin ng mga Israelita dahil para sa kanila utos, hindi para sa mga hentil. Kaya nga sagot ko kaganina, dapat sundin pero hindi lahat. Kasi may utos sa mga hentil, merong kautusan para sa mga Israelita. Kasi may utos sa mga hentil, merong kautusan para sa mga Israelita. Yan, di mo yan maintindihan eh. Next question, please. Sunod na tanong, dahil dapat palang sundin yung dapat ngang magbigay ng ika-po. Itong teaching ni Kristo, para sa mga Kristiyano o hindi para sa mga Kristiyano? Hindi para sa mga Kristiyano yan. Para sa mga Israelita yan. Kasi para talaga sa kanila utos. Kaya hindi sila sinaway ni Kristo sa Mateo 23 ng 23. Kasi ang utos ng ika-10, para talaga sa mga Israelita, Malakis ng 4:4. At wala kang mababasang para sa hentil. Pag may nabasa ka, talo na ako. Pag wala kang nabasa, talo ka na. Next question, please. Sunod na tanong. Dahil sabi mo, hindi dapat sundin ang sinabi ni Kristo para sa mga Kristiyano. Itong teaching niya ito, hindi ito para sa mga Kristiyano. Tama bang hindi kayo sumusunod sa Matthew 23 verse 23? Tama o mali? Tama, kasi utos yun para sa Israelita, hindi para sa mga hentil. Kaya nga sabi ko sa'yo, kung may mabasa kang
mag-ikapu mga hentil, utos ni Kristo, talo na ako. Pag wala kang nabasa, talo ka na. Sunod na tanong, Next verbatim, pwede ka bang magpakita na nakasulat na hindi utos ang pag-iikapo para sa mga Kristiyano? Verbatim, pwede ka ba magpakita? Yes, aral sa espiritu, verbatim. Objection, Mr. Moderator, pwede ba siya magpakita? Yes. Hindi ako Moderator's nagpapa-explain. Pwede ba siya magpakita? Moderator's time. Ganito siya. Bali, ang objection mo, Brother MT, ay pwede siya magpakita. Ha? Ayan. Yes po, Counter objection, Bro Mario. Yes, pero uunawain niya lang. Okay po, sabi ng ganito po. Biblia, Moderator's time. yung pangayag sa Moderator's time, Bro espiritu, Mario. unang Korinto 2:10. Di Bro pa ako Mario. tapos-objection. Wait Di pa lang. Moderator's time. No. Ganito. Ganito, Bro Mario. Once na nag-objection ka, bro, direct po tayo doon sa counter complaint ng isa. Bali ko tanggalin natin yung explanation doon sa parang pinapaliwanag mo ng argument mo ba. So tanggalin natin yon. So focus tayo sa complaint. So ngayon, sagot mo ay yes naman. Okay, bibigyan kita bro ng 20 seconds para ipakita bro at kasama yung pagsagot mo. Go. Okay, ang sagot ko, Roma 7:6, tsaka Lucas 16:16. Sabi diyan, datapot ngayon tayo nangaligtas na sa kautusan, yamang tayo nangamatay na doon sa nakatali sa atin. Ano pa't nagsisipaglingkod na tayo sa panibagong espiritu at hindi sa dating sulat. Ang ikapu, dating sulat eh. Hindi na tayo diyan naglilingkod. Kaya sabi Next ng Lucas question, please. 16:16, Sunod na tanong. Alam mo ba na doon sa binasa mong Roma ay walang mabasa na hindi na dapat tayo mag-ikapo verbatim? Alam mo o hindi mo alam? sagot ko, may mababasa nga. Objection. Alam niya o hindi niya alam? Bali yung objection categorical, may pinagpipilian alam o hindi alam. Counter objection bro, Mario. May counter objection ka bro? None of the above ako, mali yung categorical niya. Mali yung categorical Next niya. question please. Proceed tayo next question. Next question. Sunod na tanong. Tama ba na wala kang naipakita verbatim na hindi na dapat tayo mag-ikapong mga Kristiyano? Tama yun o mali? Mali, may naipakita ako. Ayan nga, linaw, Roma 7:6. Di na tayo naglilingkod sa dating sulat. Di na tayo doon naglilingkod, sabi ni Pablo. Kaya sabi sa Lucas ng 16:16, yung kautusan na natili lang hanggang kay Juan. Wala nang ikapo. Kaya ilabas mo kung may mababasa, inutusan mga hentil. Talo na ako. Pag wala Next kang na question, ilabas, please. talo ka. Sunod na tanong. Dahil sabi mo, mali pala na wala kang maipakita. Tama ba yung sagot mo o mali yung sagot mo? Categorical question. Objection ako, moderator. I-clarify nga. Kasi Yes, an objection. I-clarify nga kasi yung boses niya, So ganito. ang Yeah. bilis. Mahirap Bro Mario, intindihin. second. Moderator's time na po. So ganito, brother MT, ang request yon. Request ni Brother Mario, i-clarify mo ba yung question mo or hindi na? Ika-clarify ko po. Okay, go ahead. Okay. Sabi niya po kasi kanina, mali daw di umano na wala siyang maipakita verbatim. Tama ba yung sagot na mali, wala siyang maipakita? Tama yun o mali yung sagot niya? Objection ako, moderator. No. Moderator's time. Ayon po sa rules natin. Bagong tanong Bawat din. wait lang. Bawat question, isa lang po ang objection, then counter objection. So dahil nag-object na kayo kanina, so proceed pa rin tayo po doon sa categorical ayon sa rules. Pag categorical ang question. Wait lang. Pag categorical po must be abide to the categorical question. So MT, paulit ng question bro. Uulitin ko po ang tanong, Mr. Mario ng MCGI. Sabi mo kanina, mali pala na wala kang maipakita verbatim na hindi na dapat tayo mag-ikapong mga Kristiyano. Tama ba yung sagot mo na mali? Tama yun o mali? Mali. Ang sinagot kong mali, ikaw. Meron akong naipakita, verbatim. Yan nga, Roma 7:6. Kaya nga hinahanap ko sa'yo, maglabas ka ng sitas na ang Kristo o apostol nag-utos na mag-ikapu mga hentil. Pag nailabas mo, talo na ako. Pag wala kang nailabas, talo Next ka na. question please. Ikaw ang mali. Sunod na tanong. Dahil sabi mo, mali pala na wala kang maipakita, sabi mo, mali yon according sa'yo, no? Sunod na tanong ito, itong Ochi ala Dicata, saang verse ito makikita? Objection, moderator. Moderator's time. Wala mo na mag-interrupt bro Mario. Hindi mo nagtawa warningan bro ha. Bali sa rules natin kanina bro.
kahit mali yung construction ng tanong niya, patapusin lang natin. Then tapos yung question niya, doon kayo mag-object bro. Okay, para makuha natin kung paano natin yan ma-identify kung invalid or valid. Okay, MT, paulit. Okay. No? Sagot niya po yun eh. Ibig sabihin, premise to ibig sabihin, mali yung sagot mo. Mali na naman yung sagot mo. Eto, base yun sa sagot mo. Sabi mo, mali na wala kang maipakita verbatim na dapat hindi na tayo mag-iikapong mga Kristiyano. Sunod kong tanong, ito ang sunod kong tanong, itong uchi ala dikata, saang verse ito mabasa? Objection, moderator. Apo. Sabi niya, mali daw na wala akong maipakita. Eh, may binasa nga ako eh. Siya ang mali, sabi ko. Huwag niya akong paratangan. Pambira, oh. Okay. Ikaw ang mali, sabi ko. So, wait lang. So, bali, nakuha ko ang objection ni Brother Mario ay... May nabasa Stro- ako eh. Sabi Wait mo, lang, walang bro, binasa. Mario. Wait lang, bro. So, bali, ang objection ni Brother Mario ay na-strawman siya doon sa pag-conclude mo ng question, Brother MT. So, ngayon po, anong counter-objection mo, bro, MT? Counter objection ko po, yun po ay sinagot niya, confirmatory. Confirmatory, hindi niya pwedeng tanggihan. So, ibig sabihin, hindi niya inassume na merong kuno, na sinabi niyang mali. Okay. Inassume niya yan eh. Okay, so ganito siya. Bali, ang hatol ng moderator nyo, tandaan po natin, always abide pong moderator sa roles. Kung categorical siya, must be answered categorical. Halimbawa, kung strawman siya or hindi, yung question niya, Brother Mario, I suggest, meron tayong rules na none of the above, no, or hindi sasagutin. Pero, kahit fallacy man siya o hindi fallacy ang question, bilang inyong moderator, nasa roles pa rin po ako. Nasa categorical. Okay, so, Brother Mario, iko-confirm ko lang bro, magne-next question ba tayo or sasagutin mo yung tanong niya? Oh, sasagot ako. Ano yung tanong niya? Clarify. So, ganito bro Mario. So, ganito, dahil sasagot ka bro, ipapaulit ko yung question bro Mario, na categorical niya. Okay, MT, ulitin mo po yung question, then ipasagot natin. Sunod Okay. ang tanong, itong word na uchi ala dikata, saang verse ito mabasa? Objection ako, moderator. Wala akong Moderator's time. Moderator's time. Ganito, moderator's time. Ganito po, every question, one counter objection, then one counter objection. So, naka-object na kayo, hindi ko po tatanggapin yung pangalawang objection ninyo. So ganito po, I suggest na meron po tayong none of the above. Okay. Okay, sasagot ako. Wait Okay. lang, ipaulit ko lang ang question, bro Mario. Ipaulit ko lang para connected. Wait lang. Moderator's time muna. Ano muna natin? Ipaulit natin ang question para connected, Brother MT. Ulitin mo po Okay. yung question. Magbigay siya sa akin ng isang verse na dapat mabasa yung uchi ala dikata. Okay, sasagot ako, moderator ha. Ang sagot ko, Greek din, para ewan ko kung Objection, Mr. Moderator. Hindi yan ang tinatanong ko. Hindi ko tinatanong. Moderator's time. Moderator's time muna. Isa lang po yung objection, hindi ko natatanggapin. Pasagutin natin si Bro Mario. Anything goes, basta sasagot siya. Go. Dahil gumamit ka ng Greek din ang sagot ko sa'yo. Diskolo na sikano, nagkatalabes, akoma, kian, soputin, aliteya. Bala ka kung ano, maintindihan mo yan. Huwag kang tatanong ng Greek kung hindi ka rin marunong sa Greek. Hindi ko tinatanong ang word na yan. Premise. Moderator's time po muna. Wait lang. So, ganito, moderator's time. No. Warningan ko kayong dalawa. Isang warning for Bro Mario and isa ding warning for Brother MT. Okay, so ganito. Ganito guys. Ganito, halimbawa, mag-question ikaw, Brother MT, alin, saan, sino, kanino, ano, ang tawag yan ay open-ended na question. So kung sumagot mo na sino, ang tinatanong mo ay si Jollibee, ang sagot niya ay si McDo, tatanggapin ko pa rin yun as valid. Kasi po sumagot siya doon. Unless na hindi niya sinagot yung tanong mo direct, so doon ako siguro magwa-warning. Kaya ang hatol ng moderator, next question. Next question. Hindi ko tinatanong yung kanyang binasang Greek word. Ang Greek word na tinatanong ko, uchi ala dikata. Saang verse mabasa yon? Okay, sasagot Saan? ako. Yun nga ang sagot ko Diskolo na sikano, Objection, Mr. Moderator. Saang Okay, verse? anong objection? Saang Anong verse? objection? Saang verse? Okay, Nakaintindi rin ng Greek. Moderator's time. Ganito. Bali ang question ni Brother MT sa ang verse. So ganito ang hiningi niya, kailangan magbigay. Wait lang. Problema By
Moderator's time po muna, Bro Mario. Oh. Bye, ayun tuloy, nawala na tayo. Huwag kayong magsabay once na may moderator's time po, ibigay nyo na sa akin yung pagkakataon. So, bali, ang ino-object ni Brother MT, by category o kategorya, saan? So, magbigay po kayo ng talata, Bro Mario. So, ngayon po, anong counter objection mo? Wait lang. Anong counter objection? Ang counter ko, sumagot ako. Tumanong siya ng Greek, sumagot ako ng Greek. Problema niya kung di niya maintindihan. O, Ate, nagbigay ganito, Bro Mario. Problema niya na Aya, yun. Bro Mario, ganito po muna, bro. Kung di siya Bro Mario. Makinig kayo sa moderator. Ayan. Tingilin ko kayo tag-100 mamaya. So, ganito. Ganito ang gagawin natin. Bro Mario, bali ang tanong niya saan. So, magbigay ang wait lang. Gusto ko marinig muna yung talata, bro. Bahala ka na doon sa paliwanag mo kasi yan ang hiling. Magbigay lang kayo ng talata, kahit anong talata. Okay, Bro Mario, saan daw po talata? Ang sagot ko diyan, hindi ko maintindihan yung Greek niya. Parang wala sa Greek yung sinasabi niya. Bro Mario, Sunod na tanong. no, that is moderator's decision. Next question. Sunod pong tanong, no, Mr. Mario. Ginamit mo ang Colossians chapter 2 verse 14. Ang binlatid out doon ay handwritings. Saang verse doon sa Old Testament na gumamit ang Diyos nang inutos niya ang pag-iikapo, gumamit siya ng ng papel. Saang verse? Ang gumamit ng handwriting si Pablo, Galatia 1:12. Hindi si Kristo. Si Pablo inutusan niya. Okay. Ang bira to. So, Brother MT, ako po ay moderator, hindi po ako judge. So, ngayon, hayaan natin yung mga viewers natin mag-justify kung mali man yung talata o tama yung talata. So, ito po ang ating desisyon. Ang gusto ko lang marinig doon ay ang talata. Old Testament man yan o New Testament niya hinugot, kung ang pakahulugan niya sa New Testament ay Old Testament, igagrant ko po yon as valid yung kanyang question, yung kanyang answer. So, ang desisyon, Brother Mario, bibigyan kita ng 20 seconds para ipatuloy ang paliwanag. Bro Mario, go ahead. Okay, ang inutusan si Pablo mag-handwriting. Galatia 1:12, unang Korinto 14:37. Ayan, ang mga apostol lang sumulat. Si Kristo, ba't mo papasulatin? Kung di ka ba naman nag-aaral ng Biblia, gusto mo si Kristo susulat. Pambira ka naman. Next question. Ang sagot mo sa akin, Galatia 1:12, which is sa New Testament yan. Ang tanong ko ay sa Old Testament, kung anong talata sa Old Testament. Old Testament ba itong Galatia 1:12? Yes or no? Kaya nga sagot ko, Galatia 1:12, kasi mga apostol lang sumulat. At sa sulat nila, walang utos na mag-ikapu mga hentil. Pag may nabasa ka, talo na ako. Pag wala kang mabasa, talo ka na. Time po. Okay, tanong. Ginamitan mo ako ng Greek kung anong sitas. Tanong ko rin sa'yo. Anong sitas mababasa? Saang sitas? Yung go to chooks. Macho 23 verse 23. No, malinaw yan. Macho 23 verse 23. No, malinaw yan. So, ang pinatutunayan ko, Macho 23 verse 23, na dapat tayong mag-ikapo, sabi ni Kristo. Kaya merong mababasa sa Macho 23 sa Greek. Okay. Yung go to chooks, sabi mo mababasa yan sa Mateo 23:23. Yung go to chooks kasi, chooks tugo yun. Palit ka yun ng manok. Sabi mo, Objection, Mr. Moderator. Kung tugo pala yung tinutukoy. Moderator's time. Wait lang ha, mag-warning ako sa inyo. Jokes togo. tinanong ko siya kung saan mababasa yung chooks, yung go to chooks. Sabi niya, Mateo 23:23 daw. Di niya alam, chooks tugo yun. Niloloko lang siya. Tanong na? Tanong. Go ahead. Meron bang sinabi si Jesus sa bagong tipan na sinabi niya, kayong mga hentil, mag-ikapu kayo. Yeah. Mag-ikapu din kayo. Yes, according sa Matthew 23 verse 23, ito ay para sa mga Kristiyano. Hindi lang ito para sa mga Hudyo. Ang objection ko, verbatim kasi mababasa. Na sinabi ng Diyos, mag-ikapu kayong mga hentil, verbatim. May mababasa ba o walang mababasa? Okay, counter objection, Brother MT. Inagot ko na po na meron nga ning mababasa, bingi yata. Okay, warning, Brother MT. So may 3 ka na ring warning. Tulad na sinasabi ko, bawal tayo umatake direct, personal. So ngayon, ito.
So, pakiulit ng tanong mo, Brother Mario. Okay, tanong ko, meron bang mababasa sa New Testament na sinabi ng Diyos, kinalulugdan ko ang mga hentil na nag-iikapo, verbatim? At Yes po, Matthew 23 verse 23, meron yung apodikato hohidos mon. Malinaw po yung pagkakasabi ni Kristo, si Kristo ay Diyos, no? Maging sa paniniwala ng mga MCGI, sabi ni Kristo, dapat tayong mag-ikapo. Malinaw yun eh. Sunod na tanong. Next question. Okay. Pag may nabasa ka ba na direkta sa Mateo 23:23 na sinasabi ng Diyos na kinalulugdan ko ang mga hentil na nag-iikapo, verbatim, talo na ako. Pag wala kang showdown. Yes, mabasa. Objection, Mabasa Mr. po, Moderator. Objection. Verbatim. Meron bang yes. showdown dito? Meron bang showdown? Ganito. Tumatot siya. Wait lang. Moderator's time po muna. Moderator's time. Sa ating rules po ay wala pong showdown tayong binanggit. Pero, kung magkakasundo po kayo, ganito po ang mangyayari. Kung mabasa man letra por letra o hindi man mabasa letra por letra, hayaan natin, iwanan natin sa mga viewers natin ang humatol kung talo na siya o hindi ka talo, panalo ka o hindi ka panalo. Pero tapos na po ang debate. So ngayon, ang hamon ni Brother Mario, paulit Brother Mario, tatanggapin mo ba Brother MT yung challenge showdown ni Brother Mario? Yes, tatanggapin ko Okay, po. so, Yes, tatanggapin ko Okay, po. so, moderator's time po muna, Brother Mario. I-construct mong mabuti yung question, tapos pagkatapos mag-construct ang question, ibigay mo na sa akin, tuldukan na natin. Wala Okay. na pong bawian, wala na pong pabago-bago. Okay. Dito po matutuldukan din, ipapatanggap natin kay Brother MT. Okay, Bro Mario, Okay. linisin mong mabuti. Go. Ang sinabi ko rito, verbatim baka makalimutan Anong, meron bang mababasa sa 23 ng 23 na sinabi ng Diyos, kinaluluguran ko ang mga hentil? Yes, Na- meron nga pong mabasa. Yes. Wait lang. Nabasa, pag di niya nabasa, talo na siya. Okay. So, ito daw, meron daw mababasa verbatim na kinalulugdan ni Kristo. Oo, ang mga hentil Ang mga hentil na nag-iikapo, verbatim, letra por letra. Meron daw. So, ganito. Pag di niya nabasa, talo na siya. Kung hindi daw mabasa, Bremte, talo ka na. Kung Yan ay mabasa mo, talo si Bro Mario. yan ay showdown Tuldok. niya, Mr. Moderator, di ba? Apo, wait lang. Yan po ang mababasa, Tuldok. So, ako Yes po, yan po ang ngayon. ang kanyang showdown. Apo, Ngayon, wait lang. ito ang aking Moderator's counter time. showdown. Moderator's time muna. Wala na. Dinig niyo ba ako? Dinig niyo ba ako? Rinig. Nag-okay na siya. Okay, ganito. Wala pa Bro Mario. Makinig kayo sa aking pareho. Ayan, hindi ko ito itutuloy mamaya. Ito. Dahil po yung nag-agree na, yun ang ating narinig. Hindi pa siya nag-okay. Agree na. Okay. Wait lang Bro Mario, hindi pa siya nag-okay. Ako nga, pinaulit ko nga, i-confirm ko kayo pareho. Okay, so dahil yun ang hamon ni Brother Mario, Bro MT, for the last time, i-confirm ko po sa'yo, tinatanggap mo ba yung challenge niya para mag-i-end na tayo dito? No? Tinatanggap ko po, pero may counter showdown. Kasi showdown yan ganito. counter showdown. Wait lang muna. Ang first concern po ating sa Mario. Challenge niya. No? So, Mr. Moderator, Okay. mamaya, durog yan sa akin mamaya. Okay, Yung tawa-tawa na one yan. warning. Moderator's time. Yung tawa-tawa na One yan. warning. Moderator's time. Moderator's time. One warning for Bro Mario. Pag hindi kayo dito makinig, ititigil ko na ang debate. Ipapatigil ko ang debate. Pag ati. Papatigil So, ko na to. Bro, wait lang. Umatras na Wait siya. lang. Ako, moderator's time. Ako po magde-decide. Wait lang. Hindi ko na yan itutuloy, moderator. Ganito Kasi muna. umatras na. Ako muna magsalita, Mario. Okay, ako muna magsalita, MT, ha? So, ganito ang mangyayari. Isang warning kay Brother Mario, isang warning kay Brother MT. Pag magsalita pong moderator, pakinggan yung mabuti. Nandyan po sa rules po natin kanina at ako po ang may kapangyarihan mag-ruling ng ating rules. So, ngayon, ang desisyon
no, ni Brother Mario ay ititigil niya na po ang debate. Tigil na, umatras eh. Wala Officially close na po yung debating ito na ibig sabihin ay dito na po nagtatapos. Ayan, congrats sa ating dalawang debater. Ate Brother Mario, meron kang 1 minuto, pakibigyan po sa screen. Okay. Kasi ganito mga kapatid, no? Unang-una nag-agree siya eh. Kasi pagka talaga mandirigma ka, handa kang lumaban, debater ka, pag umagree ka, huwag kang aatras. Eh umatras, anong gagawin ko? Ano pa mapapala ko sa kanya? Eh hindi pala mandirigma to. Eh hinahanap ko kasi yung palaban. Umuo ka, tas aatras ka, biglang none of the above ka. Eh kung itutuloy pa natin, eh tinatamad na ako kasi nakitaan na kita ng ano eh, kahinaan eh. Bigla kang umatras, nakakawalang gana na. Kala ko pa naman magaling ka. Yung pala, tatakbo ka rin. Sang Juan, baka gusto mo mag-evaluate at saka ano ba ang pananaw mo, sino bang lampo yung dihado? Angel, lamang si Mario sa diskusyon na ito. Si MT gusto pang lumaban. Pero nakitaan din ni Bro Mario na parang nawala na rin siya ng gana kasi nga umatras si MT. So, yung boto ko para kay Bro Mario.